Kathy, you sound very young. How young are you? I'm turning 33 on August. Tigil naman, 33 naman. Yeah, medyo lumagpas na. Ganun. Pero ang bata pa ng boses mo. Are you married or single? Not married, not single, pero meron po akong live-in partner. May live-in. May baby na. Yes, I had a baby with different medyo kabataan po na. Oo. Well, sabi nga ni Carla Estrada, ako nga, sabi ni Carla, 4 ang anak ko, iba-ibang ama. Pero Anyway, before anything else, gusto ko lang pong bumati po ng Happy Father's Day in advance po sa inyo. Ay, thank you. Lagi This ko coming kayo Sunday. napapanood doon sa face-to-face and dito sa Salamat. Yeah. Oo nga pala. This coming Sunday, di ba? Ang Father's Day? Is that right? Oh, this coming Sunday. Wow. Okay. Ano yung magandang magawa sa Father's Day? Oh, well, going back to your story, Kathy, sabi ni Carla Estrada, yung mga anak niya ay bunga ng pagmamahal, bunga ng pag-ibig. Hindi yun overnight, hindi yun one night stand lang. Nagmahalan sila. Yon. Okay. So let's go back to Kathy. What's the problem now? Ano lang po, bali, kasi actually, matagal ko na po talagang gustong magpunta sa yung someone po na pwede po akong pakinggan. And Okay. parang ngayon lang po ako nagkaroon ng opportunity tsaka chance po na yung meron lang po akong makausap na expert po. Andito naman kami para makinig palagi. Kasi Yes po. naiinis na ako yung palaging ako lang pinapakinggan. Gusto ko ako naman makinig. Di ba? Okay. So, gaano katagal na kayong magkarelasyon ang kalibin mo? Magwa 1 year na kami next month. Magwa 1 year pa lang. Yes. And then, gaano na kayong katagal nagli-live-in? Actually, ganito po, medyo talaga siya, Dr. Love. Complicated, ha? Very rare, but to be honest po, the day that we met, kinabukasan po nagsama na po kami until now. Wow! Ganun? Okay. Opo. Okay. Medyo weird siya, pero Well, yeah, it exists. Then I it believe naman po, exists. parang At saka alam mo naman yung ginagawa mo. So, nasa sa'yo yun. I just want to see kung anong pwede kong mapakinggang storya sa'yo. opo, para yun po kasi yung parang yung pananaw ko po sa buhay bilang marami na rin po ako naging bad experience sa aking past relationships. Okay. Parang kung tatanungin po ako, parang live-in muna bago kasal, parang gano'n. Mm-hmm. So that, para meron ka pang chance to, diba? Kasi I believe na yung kasal, it's not an easy thing to do, to decide. It so, is not. Parang You have dapat to. i-live-in mo muna para dapat makilala mo. Kasi pag-aralan mo. everyday, lumalabas yung ugali. So, at Oo. least, diba, you have the idea na kung i-go ko pa ba or not. So, yun po yung ginawa ko. Okay. Pero, this is my opinion, masyadong napakabilis. Yes po, mabilis po siya. Pero, Oo. wala po parang, andun parang, yeah, okay. Natangay kayo ng damdamin nyo. Yung excitement. Di ba? Yeah. Yung, in Kasi love ako po dito. yun Gusto ko nung siya araw na palaging nagkita kasama. Di ba? Gusto ko lagi siyang kasama. Gusto ko lagi kong nadidinig siya. Gusto ko nayayakap ko palagi, naaamoy ko, ganyan. So, you jump into an immediate conclusion. Teka, mag-live-in na tayo. Okay. So, yun nga po, yung naging problem is dahil parang sobrang rush. So parang in first month, okay pa po, second, third, fourth. Pagdating na po ng 5 months, doon na po lumalabas yung problem. siyempre. So, kaya po ako tumawag sa inyo. May anak na ba kayo? I'm sorry. May anak na kayo? Wala pa? Wala pa po. Very pero good. siya meron po siyang anak sa past niya. Ako din Nako. po meron. Sige. Then, number 1 po siguro dahil first time ko po kasi magka-boyfriend ng mas bata po sa akin. So, I'm 32, he's 26. So, yung adjustment, everything, medyo mahirap. Pero, yun po. Actually, yun nga po, balik po ako sa napatawag ako kasi parang, so 1 year po kasi na nagsama kami. Kahapon lang po kami nag-away ng yung brutal, yung
nakapagsabi po ako ng hindi magagandang salita, nakapagbitaw ako, and pinaka-worst po, nasaktan ko po siya physically. Okay. Opo, kasi talagang Which is not right. sumabog po ako. Oo. And you admit that it is not right to be physical. Yes po. Okay. Actually, kanina po, nag-usap kami nung nahimasmasan na ako kasi kagabi lang po nangyari. So, kaninang umaga nag-usap kami. Nag-apologize. Nag-sorry po ako sa kanya. That's good. Kasi That's good. in my heart, sincerely po, nag-regret po ako kasi parang no matter kasi kung kahit ano man yung napag-awayan, parang your partner doesn't deserve to hear bad things. So ako kasi talaga sobrang dami po nang nabitawan ko kasi wala po, I can't control. Kasi siguro maraming beses na iniipon mo sa yes po, parang ganun. Naipon po yung burden, naipon yung pain. Hindi naman po siya pain na dahil niloko niya ako. Never naman po siyang nag-cheat. Ibang way po na nasasaktan po ako. Sa araw-araw po na hanggang mag-iisang taon na po kami. Parang naging routine na po ba? Oo. So, yun po, parang hindi ko po alam kung tama pa po ba na ituloy ko pa. Or, kasi po, to be honest, 4 na beses na po kami naghiwalay. Yung last po na nag-break kami was March. Anong mga dahilan? Bakit kayo naghiwalay? Ano ba? Kasi po parang ganito po kasi yung Dr. Love, nagsasama po kami. Then sa akin po kasi ang ano ko sana, concern ko lang kasi nagsasama tayo, yung we share everything. When it comes to yan, sa utilities, sa rent. Dapat naman. Dapat naman. So, yun po. Hindi naman siya nag-share sa'yo o kulang? Sa totoo lang po talaga, from the very beginning, hindi po. Nung una po kasi, akala ko yung... Baka naman wala siyang trabaho. Meron po. Okay. Pero, so, intentionally, hindi siya talaga nag-share? Meron po siyang kinikita, pero yung capacity po kasi, medyo yung lifestyle ko po, medyo, yung nakasanayan ko na buhay po, medyo in the middle. Tapos siya, hindi naman sapat din yung parang tanggap ko naman hindi sapat, pero so isang taon po kasi yung naging problem po is yung nag-aaway na po kami dahil alam mo yung sa mga bayarin, parang yung bagay na yan, hindi dapat pag-awayan yung pera. Pero sa nangyayari sa inyo, sa nakikita ko lang parang he is not responsible. He's not sharing with you the responsibilities. Kasi kung nakabukod kayo ng bahay, umuupa kayo, may kuryente, may tubig na babayaran, may telepono, may pagkain, may everything. Lahat yan, kasama yan. And pag ganyan na nagkukunwa-kunwarian kayo mag-asawa, mag-share kayo. Kasi hindi po pwedeng isa lang. Yeah. It's like, ko sa kanya. It's like, may nagtanong sa akin minsan, Brother June, ano bang mas importante, yung mahal ka o mahal mo? Sabi ko, pareho mali. Hindi pwede yung mahal ka lang. Kasi pag mahal ka lang niya, magsasawa yun ang kabibigay ng pagmamahal sa iyo. Di ba? Kung ikaw nagmamahal, ikaw lang ang mahal ng mahal, yung karelasyon mo ayaw mag-reciprocate, sasawaan ka. And meron tayo mga Pilipino kadalasan sinasabi natin ano yung love na Jake, tulungan mo ko. Ano yung sabi yung love na walang kapantay daw, hindi na uubos yung love, yung unconditional. Thank you, Jake. Unconditional love daw ang kailangan sa magsyota o sa mag-asawa. I don't believe that. Kathy, no such thing as unconditional love among men, among human beings. Ang unconditional love, listen carefully ha, ang unconditional love ay ibinibigay lamang ng Diyos. Ang source ng unconditional love is only God. Kasi walang kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na mahalin mo siya. Ang gusto ng Diyos, mahalin ka lang niya.
ibigay niya sa iyo ang dapat niya ibigay na makabubuti. Mamahalin ka niya that even His only Son isinugo niya para mamatay para sa atin. That is unconditional love. Walang kapalit. Sa atin ng mga tao, hindi pwede yung unconditional love. When I love you, I expect you to love me. Kahit sa mga anak, sabi nila yung mga magulang daw, unconditional love. Maniwala ka dyan. Hindi totoo yan. No such thing as unconditional love among human beings, ha? Kathy, you will have to listen to me now kasi Yeah. mawawala yung trend of thought ko. So, kahit sa magulang, no such thing as unconditional love. Pag minahal ka ng magulang mo, he expects you to respect him. And pagdating ng araw, pag matanda na kami, we expect you to take care of us the way we took care of you when you were young. Yan ang realidad. And that is not unconditional love. Now, going back to your story, Kathy, the problem is masyado kayong nabigla sa inyong decision. Masyadong maaga. Nagligawan kayo. Nagligawan kayo ngayon. Bukas nag-live-in na kayo. Napakaswerte niya. Kung ako naging nakakilala mo nung araw, ay yari na. Kasama na ako sa buhay mo. Ganyan ako nung araw eh. Pag ako nagsindi ng sigarilyo nung araw, yung isang stick, bago maubos yung isang stick ng sigarilyo, dapat nakaangkla na yung kamay ko sa'yo. Shota na kita. Ganun ako nung araw. Okay? So, masyadong mabilis, anak, kasi hindi mo nakilala yung ugali niya. At ngayon mo pa lamang nakikilala dahil magwa 1 year pa lamang kayo. The ups and downs, the idiosyncrasies, the strength of your partner, ngayon mo pa lang nakikilala. So, Yes. ano lang nangyari? Ngayon ko pa lang nakikilala pero gabi-gabi nakipag-sex na siya sa akin. Gabi-gabi nadurog ng katawan ko. You know? Nagkunwari na akong asawa. Ako na naglaban ng damit niya. Ako nagplantsa. Ako nagluto ng pagkain. Ako naglinis and everything. Pagkatapos ganito lang, hindi tayo magkakasundo. You know, hindi mo naman nakikita yung nagagawa ko. Hindi ka pa tumutulong sa expenses natin. Kasi nga, very childish siya. He is not ready yet to live with a woman. Opo. Actually, meron naman pong part po na naiintindihan ko. Pero bago po kasi naging kami, meron po siyang 6 years partner. They had 2 kids. So, sa madaling nagsama din po sila for a long time. So, dapat yun, natuto na siya doon. Yes po. Yun, akala ko din po kasi yung unang araw pa lang din naman na nagkakilala kami. And darling, na-open na rin naman niya yung past niya sa akin. Kathy, darling, you are just too lucky. I don't know what you're doing, but maybe you're planning, you're avoiding to get pregnant. Pagpasalamat na lang natin, hindi ka naging nagdalang tao. Yes po, kasi talagang I control. Oo. We control. Yes. At saka sabi ko po sa sarili ko kasi na parang okay na siguro muna yung ganito, pero not to the point na magkakaanak kami. No, Kathy. Yung mga pa-control na yan, don't tell me. Mas matagal ako nag-control sa'yo. Nakalima ako dun sa asawa ko. Kinontrol ko pa yun, ha? May anak pa ako sa labas. See? Now, this is the time, Kathy, for you to think and plan your life. Yeah, medyo po talaga kaya ako mo bang, confused ako. Kaya mo ba? Kasi nga napakaaga eh. Napakaaga. Kaya mo ba na ganito palagi ang buhay mo the rest of your life hanggang sa tumanda ka na hindi ka masusuportahan ng karelasyon mo? Kaya mo ba na ikaw lang ang nagbibigay ng direksyon sa buhay ninyo? Kasi napakabata niya para sa'yo at hindi bali lang yung edad eh. It's just number lang yung edad. But it's the mindset of a person. Parang hindi siya ready doon sa... Look what happened. 2 na ang anak niya doon sa unang nabuntis niya. Tapos ngayon, kinain mo siya, iniluwa siya nung kanyang unang kinasama. Ibig sabihin, may problema na sa kanya.
may problema na sa kanya. Tapos kinain mo siya. You know? Hindi, opo, Oh. parang ganun. Pero ang naging problem din po kasi talaga nun kung ba't sila nag-break. Yung babae po. Ano? Kasi yung girl po, yung ex-partner niya, Oh. nagpabuntis po sa pinsan niya po mismo. Yun ang kwento sa'yo. Hindi, na-confirm ko rin po kasi syempre nakabisita na rin po ako sa kanila sa province nila many Okay. times. So balikan Kilala ko natin yung story. Mga ilang taon sila noon. Di mga batang-bata pa rin yan, di ba? Opo. So, kung ako ang tatanungin mo, Kathy, medyo kailangan ko ng breather. Teka muna, masyado tayo nabigla. Mahal kita, mahal mo ko, pero tinitingnan ko yung differences natin, no? Na parang masyado tayong nagmadali, masyado tayong nabigla. Bakit hindi natin subukang magsyota tayo? Magsyota, pero hindi tayo nagli-live-in. Kasi ako ang babae, ako ang may matres, ako ang talo pag nagkataon. Ang mangyayari niyan, pag nabuntis mo ako, iiwanan mo rin ako katulad nung unang babaeng nabuntis mo ng 2 beses. Iiwanan mo rin ako, di dalagang ina na naman ako. So, kung mahal mo ko, mahal kita, sige magsyota tayo. Pero hindi tayo magli-live-in. At iiwasan mo na yung jugjugan. You know what I mean? Kasi, protect yourself. Kami, ng mga lalaki, wala namang mawala sa amin eh. Pag may nakita kaming butas, papasukin namin yan eh. Walang mawala sa amin. Ang mga babae ang pinoprotektahan ko. Kasi, dinaanan ko yan, Kathy. Look what happened. May anak ako, andun sa Amerika. Bira kami magkita. So, naapektuhan ng pamilya. Although yung anak ko, very close sa aking mga anak dito sa sa asawa ko. Very close sila. Pero, hindi pa rin maisasang tabi na mali, di ba? Ang sa akin sa'yo, don't be in a hurry. Give yourself enough time. 2 taon. 2 taon ang pakikipagrelasyon sa kanya nang hindi nagsasama, malalaman mo ang idiosyncrasies niya, ang kanyang strength, ang kanyang weakness, at doon ka mag-decide after 2 to 3 years. But ngayon pa lang, kung akong tatanungin mo, walang magulang na papayag na makipag-live-in ka the next day na nagkilala kayo. Don't ruin your life, my dear. Okay? Yes. And I will pray for you. I will pray for you. Tawag ka ulit, Kathy, ha? I'd like to hear from you again. Okay? Yes, Dr. Love. Thank you. Kahit pa paano po, medyo gumaan po yung Oo, nararamdaman andito ko lang na ako. kagabi pa. Andito lang ako, anak. Andito lang ako. Tawagan mo ko if you want. You can call me tomorrow. That's fine with me. I'm willing to listen to you. And be sure to listen to what I will tell you. Okay? Thank you po. Thank you, Again, Kathy. Happy Father's Day po sa inyo. God bless you. And I will pray for you. Maraming salamat. Bye. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.